Sa araw nga po pala na ito mga ka-farmers ay isi-share ko po sa inyo ang mga maling nagawa ko nung ako po ay nagsisimula pa lang mag-hydroponics. Siguro ay magtatanong kayo kung bakit ano ba yan, nagsisimula pa lang ang dami na agad mali. Pero ganun talaga mga ka-farmers sa pagtatanim, madaming pagkakamali sa umpisa. So kung handa ka na, tara at pag-usapan natin mga ka-farmers kung ano-ano ang naging problema at solusyon sa mga pagkakamaling ito. 1. Hindi ko binabantayan ang pH at EC level. Akala ko basta may tubig at nutrients ay okay na. Pero nung nalaman ko na kapag mali ang pH, hindi masisip-sip ng tama ng mga halaman ang nutrient solution. Kaya ang naging solusyon ko dito mga ka-farmers ay bumili ako ng pH meter at EC meter. Tapos sinimulan kong i-check ito araw-araw. Number 2, maling pagtimpla ng nutrient solution. Minsan kasi mga ka-farmers ay tansya-tansya lang tayo. Sumusobra o kulang ang halo ko ng nutrient solution. Kaya nagkaroon ng nutrient deficiency o toxicity. Dito mga ka-farmers ay sinunod ko ang tamang ratio at unti-unti kong tinaas ang concentration habang lumalaki ang halaman. Number 3, gumamit ako ng mali o hindi filtered na tubig. Dati kasi mga ka-farmers ay diretso gripo lang ang gamit ko. Pero nalaman ko na may chlorine at minerals na pwedeng makaapekto sa halaman. Kaya naman mga ka-farmers, pinapasingaw ko muna ang tubig at gumagamit ng tubig ulan kapag pwede. Number 4, hindi ko pinansin ang peste at sakit. Akala ko ng mga ka-farmers ay walang peste sa hydroponics since naka-greenhouse nga ito at secured sa mga peste. Pero biglang dumami ang aphids at fungus na nagresulta sa pagbaba ng ani ng mga lettuce. Kaya naman nag-research tayo kung ano ang pwede natin gawin sa sitwasyong ito. At may mga nakapagsabi din sa atin na kapwa natin growers na gumamit tayo ng sticky traps. Bukod dito mga ka-farmers ay regular na tayong nag-i-inspeksyon ng mga halaman. Number 5, sobrang dami ng halaman sa isang system o overcrowding. Dahil nga target lang natin noon ang madaming harvest, isa rin ito sa hindi ko binigyang pansin nung una. Nag-overcrowd ang lettuce sa mga grow boxes na ang capacity lang dapat ay 12 to 14 heads kaya hindi nagiging pantay ang paglaki nila. Ang naging solusyon ko dito ay sinunod ko ang tamang spacing para may sapat na sinag ng araw at airflow ang bawat halaman. Number 6, hindi ko nililinis ng maayos ang system regularly. Dahil dito mga ka-farmers ay nagkaroon ng algae ang mga grow boxes at nagkaroon ng pagbabara sa tubo kasi hindi nililinis ng maayos. Kaya naman importante ang regular na paglilinis ng system kada cycle. And number 7, hindi ako nagre-record ng data. Hassle kasi, di ba? So sa part na ito mga ka-farmers ay dati puro tansya lang sa nutrients at observation. Kaya naman nahihirapan akong malaman kung ano ang problema. Kaya naisipan na din natin mga ka-farmers na gumawa ng hydroponic logbook para i-record ang pH, EC at growth progress ng halaman. Ika nga mga ka-farmers, mistakes are part of learning. O di ba English yun? Ginawa ko ang mga pagkakamaling ito mga ka-farmers pero dahil sa trial and error, natuto ako mag-improve at mag-adapt sa sistema. Ngayon, mas stable na ang hydroponic system ko. Ikaw, ano ang naging problema mo sa hydroponics at paano mo ito nasolusyonan?